Una sa ating mga balita, patuloy ang pagtitiyak ng pamahalaan ng pagbibigay ng pabahay para sa informal settler families. Kabilang na dito ang pabahay sa Estero de San Miguel, medium-rise building sa Metro Manila na ininspeksyon ni Pangulong Aquino. Ang naturang gusali ay energy efficient umano at ligtas mula sa lindol at baha. Si Elena Luna, ating tagapagbalita. Disenteng tahanan para sa mga maralitang tagalunsod na bubuo sa masiglang pamayanan. Ganito pinasimple ni Pangulong Aquino ang Micro-Medium-Rise Building o MRB na ilunsad sa Estero de San Miguel sa Maynila. Ipinakita sa Pangulo ang unit na dinisenyo ng kilalang green architect na si Felino Palafox at ginawa ni Albert Zambrano ng School of Architecture ng Mapua. May 3 palapag ang mga bahay na lalaban sa baha. Ang first floor ay magagamit para magkaroon ng kabuhayan. Ang bawat bahay ay may natural ventilation para hindi na kailanganin ang bumbilya at electric fan. 167 informal settler families mula po dito sa Estero de San Miguel ang target nating mapagkalooban ng maayos na tahanan. Makakaasa kayong mapa on-site man o off-site ang relocation, pangungunahan ng gobyerno ang paglalatag ng sapat na oportunidad para sa inyong pamilya. Bukod sa abot kahit malayo sa peligro ang ating pabahay, sinisiguro nating matutugunan ang inyong pangunahing pangangailangan. Ang maganda nga, malapit po ito sa sakayan at tinatayang mas makakamura kayo sa gastusin sa tubig at kuryente dahil magkakaroon kayo ng sariling linya nito. Ito ang unang urban poor on-site housing ng gobyerno na naglalayong bigyan sila ng disenteng bahay sa syudad imbes na i-relocate ng malayo sa Maynila. Ayon sa Pangulo, makabagong solusyon ito na nakatuon sa pagkilala, karapatan at pangangailangan. Dati itinuturing na tagumpay ang pagpapalayas ng mga informal settlers. Ngayon, ang tutok natin mas ligtas na tahanan para sa mga residente, malinis at malawak na daluyan ng tubig at pangmatagalang solusyon sa malawakang pagbaha sa Kamaynilaan. Kung dati tinataboy kayo ng walang pakundangan, ngayon may pamahalaan na kayong masasandalan upang iangat ang inyong pamumuhay. Ginawa po nila tayong partner sa paghahanap ng solusyon at hindi ho tayo tinrato bilang problema, kundi tinrato nila tayo bilang kabahagi, kapartner nila tayo sa paghahanap ng solusyon upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga maralitang tagalunsod. Sinabi ng Pangulo na bunga ang proyekto ng pagtutulungan, pag-uusap at pagtitiwala ng pamahalaan, mga NGOs, pribadong sektor at mga residente doon. Sa kanyang speech, nagbigay-pugay si Pangulong Aquino kay dating DILG Secretary Jesse Robredo na siyang nag-umpisa sa proyektong ito. So, nagkaroon ng vision. Siya rin ang nagpakita na nagawa nila sa Naga. No? At siya rin ang naglakas loob na nung panahon na ang inaani ng inyong pamahalaan. Ayon sa Pangulo, 10 bilyong piso ang unang inilaang pondo para mailikas ang mga nakatira sa peligrosong lugar. Sa ilalim ng programang Oplan Likas ng DILG, halos 3,400 pamilya na ang nailikas. Target ngayong Agosto na mailipat ang kabuuang 11,000 pamilya na nakatira sa layong 3 metro mula sa daluyan ng tubig. Sa Estero de Manila, 19 na MRBs ang ipapatayo. Gagawin din ito sa Estero de Quiapo, Estero de San Sebastian at Estero de San Miguel, Picasal. Makakasa po kayo sa bawat detalye ng ating programa, prioridad natin ang makakabuti sa mas nakakarami. Nananawagan po ako, samantalayin na po sana natin ang pagkakataong ito. Inalalatag na po natin ang mahakbang tungo sa pag-asenso. Binubuksan natin ang mga pinto ng pagkakataon. Ngunit kayo po mismo ang kailangan tumahak pasulong. Kayo ang sisiguro na mapipitas ang mga bunga ng reforma at programang pinagsisikapan ng inyong gobyerno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.